may mga napapansin tayo ron, di ba? Pinapansin din naman to ni Presiding Officer Jesus Cudero. Yung mga pasingit. Ano ba yung tinuturo sa law school regarding that? Nagko-cross-examine ka, magsisingit ka, I withdraw. Bago pa makapag-rule sa objection. Pero nadinig na ng mga tao. Tapos kanina, meron pang binanggit, di ba? 80 yung score sa bar exam ng Vice President. Mas mataas pa dun sa score ng marami dito. Yung mga ganun, di ba? Kumbaga, kumbaga binasura siya. Walang kwenta nun sa discussion sa impeachment court. Pero lumutang na Kumbaga, pinag-uusapan na. Pero, sabi ko nga kanina, hindi, mas mataas ako sa kanya. Couple of points pa. Hindi ko maintindihan yung style na yun. Kasi really, nagba-backfire yun At makikita mo, naiinis sa kanila yung Hindi sila media savvy Kala nila nasa courtroom sila. Sa courtroom kasi you can do crazy things. Ang mo lang yung judge Ang papupuna lang sa'yo tsaka yung opposing counsel mo. Pero ito, public to You have to be a little bit media savvy, yung body language mo, yung tono ng boses mo. Si CJ Narvasa, di ba? Yung body language niya, lumapit pa dun sa binubuli niya yung witness, nandun siya sa tabi. People see that and they don't appreciate that. So, nawawala tuloy kung ano man yung bagay, hindi rin naman effective yung mga kung ano-anong objection nila, na-overrule lang. And mag-iingat ako, tingin ko, nagba-backfire yun. Of course, sa mga DDS, diehard, tuwan-tuwa sila doon, Pero for those people na hindi diehard DDS, for example, those DDS, may mga ganun akong kilala na sinuportahan si President Duterte. Pero ngayon, objective sila about VP Sara. Yun, maano mo pa yung mindset nun Pero yung mga hard line, wala na yun. Ito na lang yung little sliver of possible moderates ba na DDS. I don't think effective yung ginagawa ng defense. Kasi baka, nakikita nila na ang sama naman ito. Hindi ayos. Kasi banat lang ng banat and everything. Baka ang part of the game, ino-off nila yung footing ng prosecution, especially si Attorney Ligutan. Kaya, objection. Kaya minsan nakita mo naman si Attorney Ligutan na naiinis din. So in that sense, nakukuha na objective nila. Pero in general, I don't see any lawyer saying that was an effective cross-examination, that was good or something like that. Kasi talagang ako, ginamit kong word, disaster Kasi walang pinatunguhan, walang na-achieve. Ano yung napatunayan? Napatunayan pa nung kalaban nila dahil sa pagtatanong nila ng napakaraming tanong na wala namang kwentang tanong. Napaganda pa yung explanation. Tsaka naging nasanay pa si Attorney Lotok ng sagot, na gumanda na ng gumanda yung sagot niya. Ang may kagagawa nun yung defense. At saka naalala ko lang dahil binabanggit nyo yan, isa sa mga magandang puntong na napansin ko yung pinaliwanag yung implikasyon kung hindi mo kakasuhan itong si Sara Duterte doon sa mga binitawan niyang salita. Yung epekto nito doon sa national security, sa public order, the tendency to create chaos. Bakit kanyo sa mga viewers natin na baka nagtatanong? Nanakot yung Vice Presidente na kung patayin daw siya, meron na siyang kinontak na papatayin yung 3 opisyal. Maganda yung paliwanag ni Attorney Lotok Paano kung merong yung sumingit manghimasok? Patayin nga yung Vice President, isisisi ngayon doon sa 3. Di magkakagulo. Or patayin yung isa ron sa 3 o yung 3 mismo, either way magkakagulo. So that I think was a very important context that was repeatedly explained by the witness. Again, dahil sa pagtatanong ng defense at saka ng mga senator judges. Tingin ko, na-form niya habang nag-iisip siya yung ganong. It's a very good point, di ba? Na hindi ito just empty outburst lang Kasi may societal impact na lalo na kung hindi mo i-handle yung ganon or you don't deal with that kind of crime, di ba? Yun yung ina-explain niya kanina, which at the end, habang tumatagal, gumaganda yung explanation niya. Nagiging empathic pa siya. Tapos may mga, gumanda yung language niya. To the point na wala nang natanong yung defense, di ba? Kumbaga yung last word, nasa prosecution yung last word na naayos nilang mabuti. Yung mga
kung ano man yung nagulo ng defense, kung meron man, naayos sila. And, kung nag-withdraw sila like 6-7 hours ago, baka magulo pa yung kwento ni, di ba? Ni Mm. Atty. Totok. So, yun na yun. And then, ngayon, malinaw na eh. Malinaw lahat ng motivations nila, paano nila in-investigate, ano yung mga factors, napalabas siyang mabuti yon. Kaya, Mm. positive ngayon ang prosecution. Medyo deficit yung defense. Oo. Pero of course, lahat yan nakarely pa rin dun sa thinking ng mga senator judges, no? Of Kasi kung course. talagang hardcore na yung utak mo na ito yung boto mo, na no amount of evidence can actually sway Sure. one's mind. And I think dapat siguro ipinapaalala sa mga viewers po na ang objective dito, kunwari dito sa Article 4, ito pang ginawa ng Vice President, is this an impeachable offense? At kung huwag na natin gawin technical, dito sa kanyang mga ginawang pagmumura, pananakot, sa kanyang behavior, does she deserve to remain in office? Correct. Or should be removed or banned from holding public office again? I think that's a basic question. And dapat yun din yung iniisip ng mga ng mga senator judges. Pero syempre, hindi naman lahat dyan ay hindi tatamaan ng kanilang political interest. Hindi po ba? Attorney, isa kong tanong. Finorgo na ng prosecution yung 2 witnesses nila, si Zuleika Lopez at saka isa pa. Does it mean mapapabilis yung Kasi nga, nandun naman yung NBI, tsaka ano bang, may risk yun kasi yun eh. Kasi baka gumaling yung sagot ni Zuleika, di ba? Na-explain niya. And everything. Ba't mo ilalagay yon and then take that kind of risk? Siguro, pinload lang nila yon para mayanig ng konti yung defense. Pero hindi naman nila, siguro hindi naman talaga itutuloy. Kasi nga, the thing is, ito yung ebidensya, may magaling kaming witness dito, parang siguro natuwa na rin sila. And by the way, some point lang, Christian, pagka wala na sa poder si VP Sara, itong mga to, criminal case, pwede nang i-pursue ito. Yeah. Kasi kung may probable cause na, pwede nang i-pursue ng DOJ to sa ng ombudsman. Kung hindi na siya impeachable officer anymore. Either na-impeach siya o hindi na siya vice president. Kaya may value to. Tsaka inciting to sedition. Hindi ito basta mawawala. Kaya mabigat din yon at palagay ko convince ang law enforcement at DOJ na meron silang kaso. Hindi lang nila ma-file kasi impeachable impeachment muna. So hintayin natin na kung mawala yung impeachment, na-convict siya or hindi na siya VP or hindi na siya naging presidente, makakasuhan talaga siya ng kaso criminally. Dito naman po sa kasi nga very interesting itong impeachment trial dahil sui generis ito, class of its own. Pero meron pa rin proseso ng let's say pagpapaalala kunwari doon sa prosecution or defense. Let's say yung objection walang kwenta, overruled. Kung ayos naman, edi sustained. Ang problema, ito po yung tanong ko, meron pang paraan para naman maayos din yung mga ibang senator judges. Yung kanilang pagtatanong. Ganito po kasi yan di ba? Double-edged yan Pwede yung pagtatanong lang makatulong para mas lumiwanag yung issue. Pero paano kung linyado yung pagtatanong? Hindi naman sila pwedeng objectan, hindi po ba? Objection, Your Honor. Ang pangit po ng tanong, walang kwenta. Hindi po pwedeng gawin yan Judge yan So, is there a way to somehow remind some of these senator judges on how to properly conduct themselves as senator judges? Well, Cheese was trying to do that. Na-admonish niya. Kaya lang, honestly, yung judges kasi, they're on their own. Autonomous sila Yeah, magkakapantay sila sorry na lang tayo kasi ganun ang judges natin. You have Robin Hood Padilla na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling yung tanong, then he will be the one to judge it. In fact, ang ko kay Robin Padilla, he should actually recuse himself. Kasi way before, naalala mo, nung opposition pa sila, minority sila, tapos naging minority. Nung minority pa sila, ang sinabi na niya, siyempre, tututulong ko yung impeachment. Kasi ang ganyan ang role ng minority, pre-judge na niya But still, you can't do anything about it. Ang the public, inform mo lang yung public na, ganyan yan. Kaya, maraming senator judges na iniwan na yung objectivity Obvious naman
no? Sila Alan, sila Pia, alam mo na yung takbo ng mga tanong nila eh. So, hindi na sila, political na eh. For them, it's really political. Nawala na yung judicial, constitutional aspects ng impeachment kasi they're making judgment. Politics na eh. You're not even going to appreciate the evidence. Ang tanong mo is to help the defense, sira yung prosecution, obvious eh. Kaya yun, hindi mo na, wala tayong magagawa doon eh. Nandun talaga sila. Sila yung ginawang senator judges ng Constitution. Sorry tayo. So, then it all boils down to the bigger picture. We should actually have people, na statesmen and stateswomen responsible, that when they handle this kind of very serious responsibility, siseryosohin talaga nila. Yun nga. Ayusin sana yung pagpili ng mga susunod na elected officials sa ating bansa. Ito particular mga senador. Kasi nakikita natin ngayon dito kung walang kwenta yung naluklok sa pwesto, yan ang resulta.